Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo para maglaro sa kusina ng ating tanghalian. Ang iluluto natin ngayon ay napakasimple lang ito sa bulsa. Ito na ata ang pinakamatipid na ulam ng manok. Okay, ito. Meron tayong chicken na chinap-chop. Kahit anong part ng manok pwede rito. Pakpak, pitso, hita, pwede. Okay. Ito ang gagawin natin na manok na tinula. Kaya sabi ko matipid. Kahit na pag good for 5 person ang ating portion ng manok, pwede natin gawing 10 pang-10. Kahit doblehin natin sa pamagitan ng sabaw. Pero normally, talagang nakaporsyon, 100 grams ang tao. Ngayon tayong mga medyo manipis ang bulsa, pwede natin tipirin. Dagdagan lang natin sabaw at gulay. Ito naman ang kanyang gulay ay papaya. Ito ang ating mga panangkap. Unang-una bawang, sibuyas at saka ginger. At lemongrass, yan sa importante sa tinula. Hindi nawawalan lemongrass, dahon ng sili sa ating tinula. At ang ating isasabaw naman ay pinaghugasan ng bigas na pangalawa. Yan ang ano natin sa tinula para maputi na kagad yung sabaw. Yan. Nagtinula ako kasi yung papaya ko kako baka mabulok. Ayun na nga, yung isa nahinog na. Ito laki nahinog na. Hindi na pwedeng ilagay sa tinula. Pinaputol ko na nga pero hinog na. Buti mayroon pang hilaw. Okay. At saka yung mga seasoning, natural talaga yung ating tinula. Laging mayroon black pepper, salt, patis, chicken cubes. Yan ang mga panangkap natin. Okay, punta na tayo sa kusina. Pinapainit natin yung ating laging sa tinulay gagamit tayo yung bagong mantika. Hindi pwede tayo maggamit ng mga pinagprituhan ng fried chicken or anuman. Para hindi maglasa sa sabaw, laging bagong mantika. Ayan, mainit na kagad ang kasirola natin. Brown na yung ating garlic. Sa tinula, i-brown natin na maayos yung bawang at saka
sibuyas bago natin sangkot sa iyong manok para mawala yung tubig sa manok para mas maganda, mabango ang amoy. Luya. Ayan na. Brown na yung ating bawang sibuyas. Ilagay na natin itong ating manok. Habang sinasangkot sa natin, lalagyan natin ng paminta. At asin. Dalawang kutsarang, isa't kalahati lang pala. At lalagyan natin ng patis, may chicken cubes pa. Yan. Bago natin lagyan ng sabaw, sangkot sa natin, mga dalawang halo. Sangkot sa natin muna sa panangkap. Itong tanglad, pwede na natin sama para habang ginigisa siya, magkaroon na siya ng amoy sa karne. Ayan. Maluluto natin ang ating tinola mga 25 to 30 minutes siguro kasi yung gulay. Pero ito na ang pinakamatipid lalo na pag malaking pamilya. Lalo na yung mga nasa probinsya. Kung gusto natin magtipid, napakatipid ng lutong manok ay tinula. Para sa akin yan ang pinakamatipid na. Pwede mong pagkasasiyahin kung ilang person man kayo sa loob ng bahay. Kahit nasabi ko nga, binili nyo good for 5 person ang pagkakaporsyon mo, pwede mong doblehin yun para makakain sila lahat. Ayan na. Ayan na, bango na ng tanglad. Ayan na, nagmamantika na yung manok. Dalawang halo lang. Dapat pala pinainit na natin yung ating pinaghugasan ng sabaw ng manok para madali sana. Ayan. Gisang-gisa na, oh. Bawa mo na, oh. Nagmamantika na. Nawala na yung tubig ng manok. Pwede na natin lagyan ng sabaw. Lagay na natin yung sabaw. At ilagay na natin itong papaya habang nagpapakulo. Sasama na rin siya. Isang kuluan lang yan. Dahil nasangkot siya na yung isang kuluan lang yan, okay na. Habang inaantay natin itong ating tinula, ito, pinapalambot natin. Ang ating manok ay marapakaraming klaseng luto sa manok. Pero walang ibang luto
na masarap para sa mahilig sa sabaw. Yun nga, tinola, sinigang, nilalaga din 'yan. Nagkaroon ako ng manager no'n, naalala ko tuloy yung manager ko may sakit. High blood siya. Ang ginagawa niya tuwing kain siya nagpapalaga lang siya sa'kin ng pitso. Pitso, yun lang. Pakukuluan ko lang yun hanggang sa medyo malambot. Walang kasangkap-sangkap kahit ano kundi yun lang. Tapos ang ipapartner niya lang ay pipino, carrots. Yun lang, ganun. Wala siyang kanin. Kaya bilib din ako isang buwan na taste niyang ganong klaseng pagkain na nagre-reduce siya dahil high blood nga daw siya at papunta siya sa diabetic. Yun lang ang kinakain niya, tanghali, hapunan. Walang iba kundi isang pitso lang na yan, pakukuluan ko yan. May tinapay siyang pinapartner na yung brown bread. Hindi siya pwedeng white bread. Kasi incoming nga daw siya sa diabetic. Ang ating tinula, pwede natin sayote sa gulay. Upo. Sayote, upo, papaya sa mga tinula. Yan, tatlo na yan. Ito ngayon, papaya nilagay ko. Ang upo naman maganda kasi matubig din yon. Tapos naman sa ano niya sa kulay green, pwede rin itong malunggay, onion leeks, yung dahon, at saka itong dahon ng sili. Pero ang gagamitin ko ngayon ay dahon ng sili. Yan lang ang simpleng-simpleng luto sa manok na matipid. Medyo matagal-tagal ito magpakulo kasi nakalimutan ko rin, dapat pala pinainit ko na yung tubig. Yung sabaw na pinaghugasan ng bigas kasi sabi ko ide-demo ko. Dapat hindi ko na sinama sa pag-demo. Habang nagde-demo dapat ay pinakulo ko na yung sabaw ng bigas. Okay, medyo matagal-tagal tuloy tayo mag-antay. Pero isang kuluan lang naman ito kasi nasangkot sa kunan, nagisa ko na yung manok. Kumulo lang yan, okay na yan. Isang kuluan lang yan. Yung ating mga kalaro, kahapon na medyo maraming naglaro sa araw kaya wala yung mga bata. Ewan ko lang mamaya, maaga maglaro yung mga bata. At yung ibang mga bata na rin medyo nakakalimutan na yung oras ng aming pagbablog. Kaya kakaunting bata na lang ang interesadong mag-aral pag billiard. Naano sila, nagba-basketball kasi kaya medyo limot nila yung oras ng pagbablog namin. Pag oras ng vlog namin, sabi ko, 5 to 6 dapat nandiyan na sila sa bilyaran. Binibigyan ko sila ng minsan 2 hours. Pag walang player na iba, abot kami ng 5 to 7. Pag mayroong mga player nag-aantay, 1 hour lang. At sa aking pagba-vlog naman ng pagkain, parang kumbaga sa ano ay pinakalibangan ko ito at saka yung aming pang-ano lang ito, hindi ito komersyal na para i-ano ko, pero may time siguro baka yung mga katulad ng mga American food o anumang klaseng pagkain na foreign food. Kaya lang nagbabase naman ako sa aking mga nanonood, oo. Sa aking mga nanonood parang mas gusto nilang panoorin yung mga simpleng luto at lutong pang-mahirap. Hindi sila mahilig dun sa mga yung mga nanonood, hindi 'yan sa aking obserbasyon, hindi nila yung mga ulam na medyo first class na mabusisi. Ito na, sa unang
kulo ng ating magtinola, magnilaga, ang unang-unang tinatanggal natin ay bula, ayan, ayan. Tatanggalin mo ang bula, lalong-lalo na sa baka, kasi mapakla 'pag may bula, kaya inaalis natin ang bula. Ayan, 'pag hindi mo na bantayan 'yan, kukulo 'yan, aapaw dahil sa bula. Isang takip na lang 'yan, kukulo na 'yan. Minsan ipakikita ko rin siguro nito, magluluto ko ng ano, ng yung mga lasinggero, luluto siguro ko pang appetizer para mayroon silang mga pangpulutan. Ayun siguro ang gagawin ko minsan. Hmm. Ito na, kumukulo na ito. Hahaluin na natin, ayan na. Oh, ayan na, ayan na, kumulo na. Okay, ilagay na natin yung lahinon sili. Ayan, takpan natin ulit. Pangalawang kulo. Pwede na natin tanggalin yan at ito, lalagyan na natin ng ah, cube seasoning, chicken cubes. Ayan na, kumukulo na. Pag may chicken cubes, kahit hindi ka na maglagay ng patis. Eh, baka naman umalat ito, maalat na ito. Ayan, chicken cubes. Lagyan natin ng konting ginisa mix. Ayan. Isa pang kulo. Ayan na, kulong-kulo na. Okay na ang sabaw. Sarap ang lasa, lalo-lalo na ngayon na tag-ulan. Ang bilis lumambot ng ating papaya, lambot na. Okay na. Ayan.
Punta na tayo sa dining. Ito na yung finished product natin na tinola. Ayan. Ayan. Sarap. Picho. Papaya. Ngayon na tag-ulan. Tag-ulan, masarap humigop ng sabaw. Ayan. Pag nilagay mo na sa kanin yung sabaw na mainit, kahit lamig na kanin, pwede na. Ayan. Lambot na ating manok. Mm-hmm. Bango ng sabaw dahil sa tanglad at saka sa bawang. Ayan, makikita nyo nang lumulutang-lutang yung mga kulay green na dahon ng sili. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat ulit sa inyo, sa aking mga manonood dyan, yung taga-subaybay, na hindi marunong magluto, sundan nyo lang si Manlio. Okay na, tapos na tayo. Maraming salamat. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at like. Maraming salamat muli.